Porsche, alam mo na ba yung balita? Ano yun, kuya? Alam mo ba na may mga English subtitles na ang ibang online preaching on our YouTube channel? Chincha? Wow! Pero, paano makikita yung mga subtitles? Madali lang yan. Just look for the CC icon at the bottom of your screen. This means na may available ng English caption yung video. Before playing, just click the CC icon to activate the English subtitles. There you go! You can now watch our preaching videos with English subs. Nice! May English caption na po tayo! What are you waiting for? Subscribe na kayo! With God, yes, maliligtas ka sa pamamagitan na madalas ko pong banggitin at sabihin po sa inyo, that is through the gospel of Jesus Christ. Remember, brothers and sisters, we are not Pharisees nor scribes, but we are all Christians. Not looking like Christians, hindi po, but real Christians. God, who is the first and best, must have the first and best of everything. Whether na-rebuke po tayo, or na-comfort tayo, na-encourage po tayo, we do it because we love the Lord. We love His house. We love His people. We love His purpose. Servants Force Devotion. Tayo po ay sabihin natin nagkakaroon ng summer along the way na hindi maganda. May natitira sa atin na pwedeng gamitin natin. Una, ang Diyos of course. Ang pangalawa dyan, ang isipan natin, ang kamay natin, ang paa natin, at ang katawan natin, lakas natin, pwede nating gamitin po. Huwag mong tutuldukan muna economy, hindi pa diin. Dahil ang Diyos natin, yung resurrection, nasa atin. Pwede pa mag-resurrect yan, pwede pang bumangon yan, pwede pang lumakas yan, pwede pang bumalik sa dati yan, at mas matindi pa sa dati pag binalik na Lord. Mga mananampalataya kayo, mga Israelita, hindi pa katapusan yan. Ba't kayo nakakaganyan? Your suffering doesn't mean the end of you. Your inconvenience doesn't mean that the end of everything in your life. Hindi. Kahit may pandemic, kahit may gera, kahit may lindol, may mabigat na pagsubok, nandyan na raw ang Antichrist. So what? Welcome to my God Connection. We will claim the power of Jesus and His Word. This is our commitment to God. Join us as we unite into intimate prayer to Jesus. My God Connection every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and Instagram.
Let's talk about the Bible down to its smallest detail. Here on the Teaching Ministries Bible Survey. Wednesday, 7 p.m. on non-exclusive YouTube link. Has a story to finish. Our story is to finish what Jesus has started. Do whatever it takes. Church leadership is the most important work in this world. An Alpha Cephas knows his place. A leader who knows nothing about lighting another candle is no leader at all. Not just take the blame, take the hit. Anong pinakamahirap sa'yo? The Lord needs what He has deposited in you. And He needs it now. Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges.
Remittance centers such as Western Union, Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried? I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 2:38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa ating friends again and Jesus Christ, to God be the glory. Salamat po at nandiyan naman kayong muli upang makiisa po sa ating gawain na sakdal banal po. Sapagkat ang gawain natin ay hindi po ordinaryong gawain. Ito po ay isang paghahandog sa ating Diyos na buhay na kinagawian na natin mga Kristiyano. Amen? Purihin ang Diyos, bago po tayo magpatuloy, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia, sa Isaiah chapter 30, verses 15, 17, 18. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength. But you will not. 1,000 shall flee at the threat of one. At the threat of 5, you shall flee, till you are left as a pole on top of a mountain and as a banner on a hill. Therefore, the Lord will wait, that He may be gracious to you, and therefore He will be exalted, that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ito pong binasa natin ay hango po sa talata sa Isaiah na kung saan po ay nakastigo po ang mga anak ng Diyos. Alam po naman natin ng ating Panginoon, lagi pong ganon. Nagbibigay siya ng pagpapala pero nangangastigo din. Pero matitigas po ang ulo. Talagang lahat ng paraan gagawin nila. Ayaw nilang manumbalik sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, sinasabi ko na sa inyo, panumbalik lang kayo sa akin at kayo maliligtas at ang lakas ay magiging inyo. Pero ayaw ninyo. Kaya ano nangyari? 1,000 shall flee at the threat of one. Isang threat lang ang padala. 1,000 ang magsisitakbo. Pero at the threat of 5, lahat kayo magsisitakbo. Ibig sabihin, palala ng palala ang pinapahintulot ng Diyos sa kanyang mga anak. Pero ang sabi niya, the Lord will wait para maging mahabag siya sa inyong lahat. Para naman maitaas ninyo siya. Kaya ang sabi, mapalad ang mga tao, mga anak ng Diyos na naghihintay sa ating Panginoon. Anong malay natin? Na ngayon ng COVID, nakita natin, isang tao lang ang magkaroon sa loob ng bahay. Hindi ba? 4 o 5 ang natatakot na.
na baka pati sila ay meron din. Kaya nagpapapray pa rin ng proteksyon. Kailangan talagang tindihan natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya tayong lahat na nakakakilala sa ating Diyos, magpatuloy tayong magpuri sa ating Panginoon, luwalhatiin natin siya nang sa ganon makikita natin na minsan isang umaga ay wala na tong problema natin. Ayoko natin na ating mga ulo at tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon na muli po kaming makapaglingkod sa inyo. Napakarami po namin, Ama, kaya hinihiling po namin, Lord, na yunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa inyong mga anak, sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo po't basbasan, bigyan mo po kami ng isipan na makakaunawa sa lahat ng mga bagay na sasabihin mo sa amin at pusong mapagkumbaba, Panginoon, na tatanggapin namin ito at pamumuhay. Tinataas namin ang gawain ito na kayo pong siyang manguna at siyang magtapos. Higit sa lahat, ibigay mo, Panginoon, ang double portion ng iyong anointing sa aming beloved Bishop na gagamitin mo po sa amin lahat upang kami po ay turuan at pakainin ng salita ng Diyos. Nagtitiwala kami na muling kalakasan na naman ang ipagkakalob mo po sa amin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Ito po ang nasamot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen.
a life-threatening situation. Ito po ang naging recent experience ko, and it's a great privilege for me to share how God truly demonstrates His power in miracles, as our God is the same yesterday, today, and forever. Ako po si Brother Eric Tolentino, IT Manager at kumakatawang admin din po ng Muntinlupa Satellite Church. Ito lamang pong September 14, napahintulot po ako sa isang error at mabilis na pangyayari. I'd been suffering na po sa pananakit ng wisdom tooth ko for a few days. So when I visited the dentist, nag-decide na po ang doktor na i-extract at bunutin dahil sa malaki na raw po ang damage niya. And he gave me a prescription of an antibiotic. Lagi ko naman po sinasabi sa lahat ng doctors na nagpe-prescribe na allergies ako sa gamot na penicillin. Right there and then, pag-take ko po ng antibiotic nearby the drugstore, in just 5 minutes of driving, nag-chill na po agad ako at mukhang hindi ko na po kaya mag-drive. Nag-video call po ako agad sa sister wife ko, then nag-park po ako sa kabahan ng highway ng San Pedro. Inopen ko po agad yung door lock at bahagya sa lahat ng mga bintana. Ito po ang instant wisdom na binigay sa akin ng Lord. At sa lakas po ng chill, nag-pray lang po ako na, Lord, kayo na po ang mag-control. Huwag po sana akong makardiac. Then, ito na lang po ang nasabi ko sa wife ko, BBL terminal. At doon na po sila nag-alala. 7 hours of being blacked out and unconscious. Ikinuwento nila kung paano ako pinoproteksyonan ng Lord. At of course, pinagaling niya. Doon pa lamang sa car, 1 hour minamasdan na raw po ako ng mga bystanders. Yung wife and kids ko nagmo-monitor. Of course, nandun po at medyo umiiyak while praying at nagtatawag po ng rescue. Till makita po ako ng eldest brother namin at naisugod sa emergency. Dumating din po sa hospital agad ang wife ko kasama ang ninong at ninang namin who are also elders in this church. Maging yung sumunod ko pong brother with his fiancé. At doon din po sila nagtawag ng prayer brigade. Umabot daw po ng ang temperature ko ng 40 degrees at twice raw po ako nag-seizures na parang napoposes sa pagdideliryo. Dahil sa taas ng lagnat, di ko na daw po sila nakikilala o nare-recognize. They also thought na na-stroke na po ako dahil sa physical signs, kaya pinipilit po nilang iunat yung mga kamay ko dahil nakabaluktot maging pa ako. Then, on the last seizure, I heard Jesus Christ. Yun na po pala, nagpipray ulit sila para sa akin at pinipilit ko rin pong banggitin ng buo ang Jesus Christ dahil Jesus pa lang ang nabibigkas ko hanggang sa masabi ko ng buo ang Jesus Christ na nandun po ulit nakatulog na po ako since nalagyan na po nila ako ng gamot na pampakalma. 10 minutes po ako nakatulog at naging conscious at unti ko na po silang nakilala na parang walang nangyari. Maging si Pastor Ricky, nakausap ko na rin po sa telepono. Recommended po ako sa ICU that time for sleep monitoring because of my condition since wala pong ICU yung pinagdalan sa akin. Pero 4 na hospitals ang pinuntahan namin bukod pa po sa mga tinawagan nila pero wala na pong tumanggap that time. Dahil fully occupied and big factor din po na negative ang results ng swab test, which at that time wala pa po akong nakukuha ang results. Nagkaroon po pala ako ng tinatawag na anaphylaxis. Di po pala lahat ng allergies ay true rashes since ang nabigay po pala sa aking antibiotic is my content na penicillin. At lumabas po lahat ng primary symptoms katulad po ng loss of consciousness, vomiting, nausea, dizziness, and seizures. Then after the next few days, glory to God, negative naman po lahat ng results ng CT scan, ECG, X-ray, swab test, at higit sa lahat, MRI. Clear po lahat at walang naging damage sa brain ko. Praise God. I believe nakatulong din po ang jogging routines since ito rin po ang nag-control para hindi mag-collapse fully ang heart ko with a combination of course ng godliness. At alam ko, sa laki po ng responsibilities na kinakaharap natin sa church, alam ko gagamitin pa po tayo ng Lord. Sabi nga po sa 1 Timothy 4:8, For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life. I really thank and glorify God for my second life. He is a great healer, and the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. Again, sa lahat po na nag-pray during the near-death moment, maraming salamat po. Let's all continue the prayer brigade and being a prayer warrior. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat na nakatune in dito po sa ating Sunday worship service. To God be the glory.
I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Jesus, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. For nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. For you hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. For you hold my world in your hands. Nothing is
Magandang umaga po sa inyo lahat at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat ulit sa ating Diyos sapagkat kahit sa ganitong paraan po ay muli tayo nagkasama-sama para muling mag-aral po at makinig ng kanyang salita. Kaya salamat sa Lord. Pero tayo magpapasalamat sa Diyos kahit sa ganitong paraan po ay nagkikita-kita tayo. O kayo, hindi ko nakikita ako, nakikita ninyo. Pero at least nakikita nyo ako at nakakapakinig po tayo ng salita ng ating Lord. Kaya sa umagang ito po ay napaka-importante rin po ng ating tatalakayin. Although wala naman hindi importante sa tinatalakay natin, pero ito po ay i-apply natin pagkatapos po ng ating pong pag-aaral, apply po natin para sa ganoon madama natin talaga na tayo ay talaga mga Kristiyano talaga sa harapan ng ating Lord. Pero bagong lahat mga kapatid, ay yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. Diyos na nasa langit, minsan pa kami nagpapasalamat, O Diyos, sa napakagandang pagkakataon na binigay mo sa amin, na kami muling makinig na yung salita at mag-aral, Panginoon. Kaya po, buksan mo po ang aming puso at isipan para maunawaan namin at maintindihan namin at ma-apply namin ang lahat ng sasabihin mo po sa umagang ito. Tulutan mo na dumaloy po, Diyos, ang spirit of conviction sa amin lahat para makonvict kaming gawin kung ano man ipagagawa mo sa amin sa umagang ito. Panginoon, padaluin mo po ang special anointing mo mula sa akin patungo sa lahat na makikinig, Lord, para madama namin ang power mo at ganun din mag-reveal ka sa amin, O Diyos, kung anong gusto mo i-reveal para na sa ganun, O Diyos, ay maramdaman namin lahat na ikaw mismo ang siyang nangungusap sa amin. Salamat, Lord, at pakalinisin mo kami sa harapan mo at ganun din po, Diyos, tinataas ka namin, dinadakila at binabalik namin sa lahat ang kapurihan. In Jesus' name, Amen and Amen. Now, in the book of Psalms, chapter 137, verses 1 to 4, by the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion. We hang our harps upon the willows in the midst of it. For there those who carried us away captive asked of us a song, and those who plundered us requested mirth, saying, sing us one of the song of Zion's. But how shall we sing the Lord's song in a foreign land? And our subject today is entitled, Non-Negotiable. Now, brothers and sisters, today we're going to study about the word worship. Now, always remember that God is divine and cannot be seen. In the book of Exodus 33:17 to 23. Kaya lang po magbasa. There's no form that can be represented in physical terms. Wala po siyang physical body. Deuteronomy 4:11 to 19. And thirdly, His majesty is such that one may not approach Him. In Exodus 19:12 to 13 and 21 to 24. Yet this divine God desires to be intimate with His people both collectively and individually. Na kahit ganun siya ay gusto niya magkaroon ng intimacy sa mga tao. Now, the movement of worship. First, worship is an action. Verb po yan. Action po. Meaning physical movement and expressions of feeling towards God include bowing down, lifting hands, clapping of hands, and dancing and singing. Now, for your information, the action of extravagant sacrifice and the burning of incense are also linked to worship. Kanya yung pag-aalay po ng sabihin natin extravagant na pag-aalay at yun din pag-aalay ng insenso po ay nililink din po yan sa worship o yan ay type din po ng worship. One of the best examples was in Genesis 22 verse 5. And Abraham said to his young man, stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. So Abraham was about to offer Isaac by killing him. And yet it was associated with the word worship. Papatayin pero worship kasi mag-aalay po siya. Kaya malawak po. Pag sinabing worship, napakalawak po ng ibig sabihin. Pero hindi po tayo lalayo sa very common practice na pag sinabing worship ay
basically yung pag-awit sa Lord with musical instruments. Yun po. Now, but the question is this, when do we have to worship God? Kailan dapat i-worship ang Lord? Now, in Ecclesiastes 3:1, Solomon says, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Now, the author clearly said that in everything there is a season, a time to weep and a time to laugh, a time to gain and a time to lose, a time of war and a time of peace. Now, kapag sinabing everything, sabihin nun, lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. Yun ibig sabihin po. Kaya lumilitaw, pati sa worship ay may panahon ng pag-worship at may panahon na hindi dapat mag-worship. Lumilitaw na ganon. Hindi ko sinabing ganon, pero lumilitaw na ganon. But as far as worship is concerned, may sinabi ang Lord sa Mark 11:13-14. And seeing from far a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, but it was not the season for figs. And in response, Jesus said to it, let no one eat fruit from you ever again. And his disciples heard it. So the Lord Jesus Christ and his disciples came out from Bethany, and the Lord Jesus Christ was hungry. Gutom po siya. And when he saw a fig tree, he went to see if he would find a fruit on it. Titignan niya kung may bunga. Because the tree was almost covered with leaves. Kaya ang ganda tingnan, punong-puno ng dahon yung puno. But when he found no fruit, but only leaves, because it was not the season for figs, he cursed the tree. Yun ang nangyari po. Sabi siya, bakit ganun ang ginawa ng ating Lord? Ibig sabihin, ang Diyos ang gumawa niyan, na talagang siya ang gumawa ng puno at talagang seasonal ang ginawa niya sa puno. Ngayon, wala sa season, naghahanap siya ng bunga, mga kapatid. What was Jesus' reason for doing such? Now, some preachers say that it was to display faith to his disciples. And I believe in that. And others say that it is to show the power of the mouth. But in my own opinion, it points to the spiritual aspect po as far as fruit is concerned. Ano sabihin nun? Pag sinabing fruit, it is non-negotiable. Hindi pwedeng makipag-negotiate. Basta pag sinabing fruit, non-negotiable, meaning, although the Bible says in everything there is a season, pero pagdating sa salitang fruit, whether in season or out of season, Christians must bear good fruits. Yun ang sabihin po. Now, there are many types of fruit. Unang-una po ay the fruit of love. Galatians 5:22-23. And second is the fruit of the conversion of souls in John 4:36. Next is the fruit of works of righteousness in Philippians 1:22. And lastly, the fruit of financial giving in Romans 15:28. But by this time, we're going to study about the fruit of praise and worship. Yun po ang pag-aaralan natin. Now, Hebrews chapter 13:15 says, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is, the fruit of our lips, giving thanks to His name. So let's notice the word continually. Sabihin po ay tuloy-tuloy. Continually offer the sacrifice of praise or worship. Now, in fact, in Psalms 34:1, in GNT translation, I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. I will never stop praising Him. So the psalmist said, I will never stop in praising God. Kaya dire-diretso po. Sa NLT version, the same chapter and verse, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praise. I will praise at all times. So in other words, worship is non-negotiable. There's no season in worshiping God. That means in season or out of season, we have to praise and worship the Lord. But the problem is in Psalms 137, 1-4, yung binasa natin kanina, by the rivers of Babylon, there we sat down, we wept when we remembered Zion. We hang our harps
upon the willows in the midst of it. And for there those who carried us away captive asked of us a song, and those who plundered us requested mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. Now how shall we sing the Lord's song in a foreign land? Yun ang sagot nila. Now the children of God were prisoners of war during that time. At may nagre-request ka sa kanila na umawit po. But they wept, and when they remembered Zion, the holy hill, where the temple of God was built, naalala po na yun. They remember Zion's former glory, yung joy and satisfaction as they worship the living God. Pumasok sa mind nila habang captive sila po. But because of their condition as a prisoner of war, their desire to praise and worship God began to wane. And the Bible said that the Levites used harps in worshiping God. So they did not throw them away, but they hung them up as a sign of ceasing in worshiping God because of their situation. So yung kanilang alpa po ay isinabit na nila. Pag sinabit na, parang boxingero yun, sinabit yung gloves, ibig sabihin, tapos na, hindi na siya magbo-boxing. Ganon din sila, tinapos sila yung worship, mga kapatid. Isinabit yung kanilang alba po, at sa mind nila, hindi kami pwedeng kumawit dito, at hindi kami kakanta, hindi na kami makapag-worship sa Lord. In other words, worship became negotiable for them by saying, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? Meaning, they were telling, we cannot worship you, Lord, because of our situation. Not to mention that we are all captives and in deep despair. How, Lord? Paano ka namin i-worship? But it shouldn't be so, because I believe our situation, the place where we are, and even our physical condition must not hinder us from worshiping God as long as we open our mouths to sing. So, because in season or out of season, God will look and seek that fruit in our lips. Hahanapin ang Lord. Because worship is non-negotiable. Pag sinabing worship. For information, there are 3 situations that we have to worship God. First, we worship God in the best time. Yan. Pag lahat ay okay. When we receive blessing from God, we truly praise and worship Him. At talagang, when we receive healing, talagang pag may blessing, talagang grabe. Ang pagsamba natin sa Lord, pagpupuri sa Lord, matindi, walang pokna. Sa madali sabi, dire-diretso. When we receive healing, miracles, answered prayer po tayo, we praise and worship Him extravagantly. Talagang grabe, umiiyak pa tayo ba nag-worship sa Kanya? So yun po, pagka sa best time po natin, nag-worship tayo ng ganon. Second, we worship God although our request is not yet complete. Kahit hindi pa naibigay lahat. In Ezra 3:10-11 says, when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests stood in their apparel with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, now with cymbals to praise the Lord, according to the ordinance of David, king of Israel. And they sang responsibly, praising and giving thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever toward Israel. Then all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. So imagine, foundation pa lang ang naitatayo sa templo ay partial pa lang po, nandun doon ang naitatayo ay grabe na po. Talagang the people made so much noise by praising and worshiping the Lord. Inuumpisahan pa lang yung templo. Yung foundation pa lang po, nagwo-worship na sila. Ganun sila po. Why? Yung pag-worship nila ay sign na sila'y naniniwala na matatapos ang templo. Kaya yun po yung pangalawa. Hindi pa tapos, nagwo-worship na. Hindi pa nakukuha sa Lord yung gusto niya, nagwo-worship na. Partial pa lang, nagwo-worship na. Thirdly, ito po mabigat. We worship God in our darkest times. We have to worship God in our darkest times. But itong tanong how can I worship God if I am tired because of work? Pagod ako, Lord. And if I'm severely sick, may sakit ako, paano ako magwo-worship, Lord? If I am in severe financial problem, paano ako mag-worship sa Lord? If I'm emotionally down, if I am spiritually weak,
or if I'm not in the mood because I lost a loved one, how can I worship you, Lord? Oh, Lord, in my darkest time, papaano yan, Lord? Yan ang maraming tanong na marami mga kapatid. Pag nandito sa darkest moment nila, sa darkest times nila, talaga hindi makapag-worship sa atin, Lord. But we all know that the most severe trial was experienced by Job. Dinalakay natin nakaraan. To the extent that he complained, he argued with God, and expressed his bitterness to God. But when these horrible events happened to him, the first thing he did was in Job 1:20-21. Sabi ganon, then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. And he worshiped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. And the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Brothers and sisters, ano nararamdaman ni Job nung oras yun? Mamatayan ka ng 10, pagkatapos ang bukol mo lawulong hanggang paa, masakit yung buong katawan mo, pagkatapos bagsak ang negosyo mo, pero nag-worship pa rin siya sa atin, Lord. Nakapag-worship pa rin siya sa atin, Lord. Despite his mixed emotions brought by the depressing trials. And yet he worshiped the Lord and said, blessed be the name of the Lord. Why? Because for Job, worship is non-negotiable. In season or out of season, my lips shall praise and worship Him. Yun na sa kanya. And even Paul and Silas, familiar tayo dito po, in Acts 16:23-24. When they had laid many stripes on them, they threw them into prison and commanding the jailer to keep them securely. And having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Because of persecution, the magistrates commanded that they should be whipped as vagabonds. Parang vagamundo sila na pinapalo po sila. They received many stripes. Yun ang sabi ng Bible. Many stripes. Because the one who did, it was not under compassionate limitations, for the number of stripes must not exceed 40 times. So sa madali sabi, basta 40 yan, bahala ka na. Kung 39, 38, 35, bahala na po yung pumapalo. At no mercy po yun. Talaga hampas dito, hampas doon ang ginawa sa kanila. And they were put into the inner prison, which was dark at noonday, cold and dirty. Napakarumi, madilim at malamig. Their feet were also fastened with chains. Nilagyan pa sila ng kadena sa paa. Now, what did they feel during that time? Doon sa lalo yung unang araw na yon, they felt the severe pain at their backs. Sobrang sa kasi namagana yun eh. Pagdating gabi, namamaga yun. Ang dami, binumo 40 stripes na yun na nasa kanila because of the 39 or 40 stripes they received from the Roman soldiers at tinanggap nila. And second, they had to endure the discomfort in the inner prison. Kasi nga po, madilim na, malamig pa, at talagang wala po, ando lahat ang discomfort po. And yet, the Bible says in Acts 16:25, ano sabi nga nun? But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. So despite the severe pain of stripes, darkness, the stinky and dirty place, they were unfazed in worshiping God. At midnight, instead of resting and sleeping because their bodies are dead tired, kahit sabi mong gano'n yung makakatulog pa rin sila dahil nga sa sobrang pagod nila. And they still sang a worship song inside the inner prison in that condition. Why? Because for Paul, worship is non-negotiable. Hindi ubra. And what is the result? Ano nag-resulta? Acts 16:26. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. So all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. Nakawala sila. What do you mean by that? If worship, okay, listen to me. If worship is non-negotiable to a Christian, the answer of God to a Christian is non-negotiable as well. Basta ganun po tayo. He will surely answer your prayer. Basta kalooban niya, sigurado tutugon ng Lord. Dahil doon sa worship na gano'n, sa non-negotiable worship, ang tugon po niya, non-negotiable din ang tugon ng ating Lord, mga kapatid. Ganun katindi ang worship sa harapan ng ating Lord. Example, Canaanite woman in Matthew chapter 15. Ano sabi? She was asking for healing of her daughter, but unfortunately, she was rejected twice. 2 beses siya ni-reject.
tinataboy pa siya ng mga disciples. And the Lord Jesus Christ told her that He was only sent for the lost sheep of Israel. But instead of giving up, in Matthew 15:25, ito sabi ng Bible, and then she came and worship Him. Worship Him saying, Lord, help me. Imbis na masira ng loob, nag-worship pa siya. Para sa kanya, I will worship you, Lord. Even you rejected me. Because for the woman, worship is non-negotiable. That's why the Lord Jesus Christ was not able to resist after the woman worshiped Him. She had wisdom and was able to create an atmosphere of faith that resulted in miracle. Remember that before she was answered, she worshiped the Lord. And though she was not entitled to God's blessing, she was able to obtain it now. Why? Because of her great faith. Yes, totoo yun. But also her worship meant a lot to God. Matindi po. Kasi bago sinabi yung faith, nag-worship muna siya. Kanya kinount ng Lord yung pag-worship niya. Kanya din siya binigyan ng Lord ng pagkakataon para masagot niya yung sinasabi ng ating Lord. At magkaroon siya ng wisdom para sumagot sa ating Lord. Now, once you worship Him with all your heart, despite your dark times, His answer will be non-negotiable as well. Tandaan po natin yan. Kanya nga po, ganun kahalaga ang worship. Kaya tayo pinag-worship ng ating Lord. Because sometimes, hindi po prayer ang kailangan natin. Sometimes sa kailangan natin, kunyari may pangangailangan ka. Kailangan mo healing. Kailangan mo pera. Kailangan mo sa finances mo, ano man ang kailangan mo. Sometimes hindi prayer. Worship ang hinahanap ng Lord. Yung non-negotiable worship ang hinahanap ng Lord para tumugon ang Lord sa atin. Kasi everyday, nagpe-pray tayo. Aminin natin yan. Everyday, nagpe-pray tayo. But we seldom praise or worship the Lord pag nagpe-pray po tayo. Madalas pagluhod natin, pray agad, hingi agad tayo mga kapatid. Pero bihira yung sumasamba ka muna, nag-worship ka muna bago ka mag-pray sa atin, Lord. Kaya kinasasabi ka ng Lord, yung pag-worship na yon. Yan ang hinahanap niya. Kaya sa mamagitan, kasi sinabi na rin ng Bible, Matthew chapter 6, hindi ka pa pumapasok sa room, alam na niya kung ang kailangan mo. Alam na raw niya eh. Ay, ibig sabihin, alam na niya, pag-load mo, alam mo na kailangan mo. Ang gusto ko, worship naman, mag-worship ka naman. Sumamba ka sa akin, yun ang gusto ng Lord. Uhaw na uhawan, Lord, sa mag-worship sa Kanya. In fact, itong mga Israelites po, 430 years na nakulong po sa Egypt, pinarusahan ng Egypt. Pero after 430 years, hindi rin nakatiis ang Lord eh. Ano ibig sabihin, no? 430 years, nandun sila, hindi sila pwede mag-praise yung mga kapatid dahil bawal sa kanila. Abominable yan doon sa mga non-believers po. Kaya wala siyang worship. 430 years, wala nag-worship sa kanya dito sa lupa. Sa taas marami, pero sa lupa wala. Ano ginawa niya after 430 years? Ay, pinalaya niya. Of course, yes, dahil nando doon na misery sa kanila, yung pain na sa kanila, nakikita niya. Pero ang isang reason dyan, yung sinabi ni Moses sa Pharaoh, let my people go that we may worship God. Yun ang sinabi niya. Kami ay aalis para mag-worship kami sa aming Panginoon, sa aming Diyos. Ganun siya kauhaw sa worship, mga kapatid. Kaya na-expect ng Lord, doon sa wilderness, nandun na sila, mag-worship itong mga Israelites, mga kapatid. Nag-worship naman sila, nag-praising sila, nung bumukas yung dagat. Ayun yung sinasabi ko. Worship at best time. Nado doon, best time kasi gumawa ng miracle ang Lord. Kumanta si Miriam, may tamborin pa, nag-worship, nagpe-praising sila. Yun na. Pero nung maubos, nung wala na silang makain at walang mainom, hindi worship ang ginawa, reklamo ang ginawa eh. Ay, nihintay na, Lord, mag-worship kayo. Kanya ko kayo pinalabas yan para mag-worship kayo. Ako na bahala sa pagkain nyo. Ako na bahala sa kailangan ninyo. Basta mag-worship kayo. Yun na nasa heart ng Lord. Kaso hindi nakuha ng mga Israelites eh. Sinabi pa nila, kami mga biktima pa ang tingin nila sa sarili nila. Samantala, inilabas sila para mag-worship talaga sa atin, Lord. At yan din, ang tawag sa atin na Lord, kung tutusin. Kung titignan nyo maigi yung 1 Peter 2:9, sinabi doon eh, na tayo po ay tinawag para mag-praising din po. Nandoon ang praising, kaya tayo tinawag natin, Lord, mag-worship sa ating Panginoon po. Kanya ganun katindi yung worship po. As a matter of fact, medyo nawawala sa ngayon. Ang daming nangangailangan sa Lord ngayon. Nangangailangan ng healing, nangangailangan ng pera, nangangailangan ng sa kanyang personal problem, sa emotion niya. Ang dami ngayon, mga Kristiyano. Alam ko, ang dami. Pero bakit hindi tumutugon ang Lord? Kasi puro prayer ang ginagawa natin, mga kapatid. Hindi ka nag-aaksaya ng panahon na minsan, huwag ka mag-pray. Gawin mo puro worship.
Puro praising. Iyak ka sa Lord. Kanta ka sa Lord. Talaga isang oras yun ang gawin mo sa Lord. Speaking in tongue ka. Ikaw kumakanta ka naman. Tapos praising ka. Tinataas mo kamay mo sa Lord. Ay, gusto ng Lord yan. Naniniwala ako. Yung sagot sa'yo, non-negotiable. Sigurado yun. Why? Kasi yung worship mo, non-negotiable. Na sa kabila ng gano'n na nararamdaman mo, gano'n na itsura mo, ay, nagpe-praising ka pa rin sa Kanya. Ngayon, pwede ba yan? Pwede. Si Job nagawa eh. Nagawa ni Job. Nagawa ni Paul. Bakit hindi natin magagawa? Isang Diyos lang pinaglilingkuran natin. As a matter of fact, ako mismo nagawa ko po. Na ako'y magkasakit mga kapatid. Wala na akong lakas. Nakahiga lang ako. Umiiyak ako pero nagwa-worship ako sa Lord. Hindi na ako makapag-pray. Puro worship na lang. Kumakanta ako kahit pahuni-huni lang. Kumakanta ako eh. Nakakaramdam ako ng kalakasan eh. Kaya hindi natin pwede sabihin natin ako may sakit. Hindi ako pwede mag-worship. So, no! Mentras may sakit ka. At nakapikit ka, sige, bukas mo yung bibig mo, umiiyak ka ba, nagwo-worship ka sa Lord, nagpe-praising ka sa Kanya, nagwo-worship ka sa Kanya. Ang laking bagay sa Lord noon para kumilos ang Lord at yung tugon sa iyo maging non-negotiable ang tugon sa iyo. In number 16, 47, 48, sa magandang example, then Aaron took it as Moses commanded and ran into the midst of the assembly, and already the plague was begun among the people. So he put in the incense and made atonement for the people. And he stood between the dead and the living, so the plague was stopped. So we all know that Aaron was a priest. And a priest used to worship God always. Pero may nagwo-worship sa Lord dyan, pagka pare o priest nung araw po. Now, there was a time when God sent a plague to the children of Israel. Kasi nagkaroon siya ng violation. Now, when about 14,000 died of the plague. Now Moses commanded Aaron to run into the midst of the congregation and put incense for the atonement of the people. Pinapunta siya ron para maglagay ng insenso para doon sa kasalanan ng mga tao. Now surely a priest, Aaron, worshiped the Lord. In fact, putting incense is a sign of service to God that can be linked in worshiping the Lord. Yun lang paglagay ng insenso, nagpapaamoy siya ng insenso. Worship na po yun eh. As a result, the plague stopped. Nakuha ninyo, yung salot huminto eh. Ilan sa inyo sinasalot ang pamilya natin? Sinasalot yung bahay natin. Kung ano-anong pumapasok na salot sa bahay natin, hindi lang coronavirus, iba't ibang klase ng salot pumapasok sa bahay natin. Why? Baka hindi ka nag-ahain o hindi ka nag-aalay sa atin, Lord, at hindi ka nag-worship sa atin, Lord. Hindi mo alam, kinakalabit ka ng Lord para mag-worship ka sa Kanya. Yan ang missing link ngayon sa loob ng church. O dito sabihin natin sa mga Kristiyano po na nawawala sa ngayon. Yung pag-worship kasi wala na ikang physical church. Bakit? Doon ba may physical church na doon ka pala makakapag-worship? Mas maganda mag-worship kung mag-isa doon sa loob ng kwarto. Single kayo ng Lord, kayong dalawa lang, worship mo siya. Yun ang iniintay ng Lord sa atin. And who knows? Isa sa reason, one of the reasons, maybe perhaps, one of the reasons, kaya inalaw niya yung COVID na yan para makapag-worship ka ng single talaga. Ikaw lang, it is between you and God. Kayong dalawa nagsisinggilan habang worship mo siya at pinipraise mo ang ating Lord. Kasi every Sunday nakita ka, kasama yung kapatira nandun, lahat tayo nag-worship. Okay, maganda sa Lord yun. Pero minsan gusto niya individually, ikaw lang, mag-isa. Nandun at nag-worship ka at nagpe-praising sa ating Lord. Napakagandang tignan sa isang pamilya, bawat kwarto, yung nanay nag-worship, yung tatay nag-worship, sa kwarto niya, mga anak nag-worship. Ang gandang tignan. Grabe ang power niyan doon sa loob ng bahay pagka ganun po. Doon yung makikita yung power na worship pagka ganun. Dahil yun ang hinahanap ng Lord. Di ba sinabi niya, hinahanap niya yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Yan na! Yung Espiritu at katotohanan na kahit anong sitwasyon mo, you have to worship God and you must worship God. Yun ang katotohanan na hinahanap ng Lord. Pag sinabing truth sa Bible and truth, of course. At pag sinabing Spirit, yan din na sa Spirit. Dahil ang Spirit, mga kapatid, hindi tinitignan kung ano yung sitwasyon, kundi kung ano yung dapat natin gawin, pinagagawa sa atin ng Spirit po. Yan na po ngayon yan. Hinahanap daw ng ating Lord. Kaya resulta, huminto. And Christians, we are now in the dark times, alam natin, of our lives because of this pandemic. Kanya nga sinabi ko niya, maybe some of you nandun nga sa sickness, severe financial difficulties, or darkness of emotional breakdown, nandun tayo. But no matter how dark your situation is, do not hang your harps, do not hang your instruments, do not hang your hands in praising and worshiping the Lord. Because worship is non-negotiable.
Yun po, huwag tayong gumaya sa mga Israelites. Nung mahuli sila, isinabit na yung alpa nila, hindi naman, hinihingan sila ng awit. Wala nang awit-awit kasi kami na hindi maganda pakiramdam namin kasi kami captive kami ngayon at kami na pinaparusahan ngayon kanya. Wala na muna, sabit na muna yung alpa. Sinabit na yung pang-worship. At yan ang nangyari sa marami mga Kristiyano, hindi lang natin alam. Nakasabit na yung pang-worship natin. Nakasabit yung kamay natin, pinapalakpak natin sa Lord. Nakasabit yung ba? Yung gitara na nakasabit na rin. Hindi na ginagamit para sa Lord, mga kapatid. Why? Sinabit na dahil doon sa kanyang sitwasyon, mga kapatid, dahil nasa dark moment siya. Yun ang nangyayari. Tandaan nyo, in season or out of season, the fruit of praise and worship must come out from your mouth. Yan initay ng Lord. Don't let your sickness, neither your money, problems, or your emotional distress hinder you from praising and worshiping God because worship is non-negotiable. Now, with this, pag ating ginawa, the yes and amen of God to our prayers are also non-negotiable. Sana naunawaan natin mga kapatid. We all agree that worship is something offered to God. Alam natin lahat tayo po. But not all offering is acceptable to Him. Alam natin yan. Nangyari kay Cain tsaka kay Abel. Kasi pag-uusapan natin ngayon to sa conclusion natin kung paano tayo mag-worship sa Lord. No? Okay, now. Alam ko, agree na tayo. Mag-worship tayo. Kaya lang, how? Yan yung tanong ngayon. Okay, now. So si Cain and Abel, alam natin, naghain si Cain, naghain si Abel, pero hindi tinanggap yung kay Cain at kay Abel ang tinanggap ng Lord. So ibig sabihin talaga, hindi lahat tinatanggap ng Lord. But the question is this, what kind of worship is acceptable to God? Yan ang tanong ngayon. Now, please listen carefully. Because I want to make sure that after this message, our worship will be acceptable to our God. Now, paano nga ba yung pag-worship na tatanggapin ng ating Lord, na kailan matanggap ng ating Lord? Now, in Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service or worship. Therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Now, Paul said, present your bodies as a living sacrifice. Why? First is the body. In 1 Corinthians 6:13, the Bible says, foods for the stomach, stomach for the foods, but God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality, the body but for the Lord. It is not for sexual immorality, but the body is for the Lord. And the Lord is for the body. So kapag sinabing body, sa Lord dapat ang body natin. Now, tanong, why living sacrifice and holy? Dalawa yan eh. Living sacrifice and holy. Why? Now, under the Old Testament covenant, God accepted the sacrifices of dead animals. Yung patay na hayop, tinatanggap ng Lord. But because of Christ's ultimate sacrifice, the Old Testament sacrifices are no longer of any effect. Hindi na po. Kaya sinabi ng Book of Hebrew, ayaw na ng Lord, yung alay na baka, yung kambing, ayaw na ng Lord. Kaya ang Lord na mismo, yung katawan niya, inalay na. Meaning, ino-offer natin ang body natin ng buhay kay Jesus Christ para maalala natin na ang pag-aalay ng patay na hayop ay pinalitan na ng Lord dahil siya na mismo ang pinatay para buhay ang iapag-aalay natin sa ating katawan. Otherwise, ando pa rin yan, patay pa rin. Ngayon, hindi na, buhay na one. Ang Lord na gumawa. Minsan niya ginawa, pinatay siya para wala na mag-aalay ng patay. Ulit-uli, wala mag-aalay na ng patay na katawan, ng hayop. Okay, now, why use the word sacrifice? Bakit may sacrifice? Now, this is to remind us about the Lord's sacrifice as a substitute for us. Nag-sacrifice siya bilang kapalit natin. On our part, it is a living sacrifice in the sense that we are willing to suffer for the sake of Christ. We are willing to deny ourselves.
and live a holy life with this body. Yun tayo, willing tayo, mamuhay na may kabanalan. Sa sukdulan, mag-sacrifice tayo, gusto natin gawin, ayaw natin gawin, hindi natin ginagawa, nagsasacrifice tayo para maging banal tayo sa harapan ng Lord. Tanong, how can you worship God if you're not willing to make your body holy? Yan ang problema. That's why in 1 Timothy 2:8, ano sabi ganon? I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands, hindi dirty hands, holy hands, without wrath and doubting. So in the first place, pag sinabi pong pag-aalay ng patay, in Ephesians 2:1, okay, intindihin nyo maigi. And you He made alive, who were dead in trespasses and sins. Dati kayong patay, dati tayong patay sa kasalanan, at binuhay lang tayo na Lord spiritually. Kaya pag bumalik ka sa kasalanan, at ikaw nag-worship sa Lord, para ka nag-aalay ng patay na katawan sa Lord. Ayaw na niya ng patay. Dahil ang gusto niya ay living sacrifice and holy. Yun na ang gusto ng Lord. That's why we can only worship Him unless we repent and turn from our sins. Yun lang po. Talagang tatalikuran natin ng kasalanan. Gusto niyo mag-worship talaga sa Lord at tanggapin ang Lord ang worship natin. Dapat wala tayong tinatagong kasalanan. Malinis tayo sa harapan ng ating Lord. At saka mo ialay ng buong buo ang katawan mo sa ating Lord. At magiging katanggap-tanggap yan sa ating Panginoon. Not only that, if you will notice, Paul, present your bodies. Ano sabi? Present your bodies. Meaning, you will be the one to present your bodies as a living sacrifice. Na trabaho lang ng exclusively ng mga pari nung araw. Yan po trabaho ng priest nung araw. Sila nagpe-present ng alay. That means, pag tayo po'y nag-aalay ng worship sa Lord as a living sacrifice, tumatayo tayo bilang priest sa harapan ng ating Lord. Para tayong pari na tumatayo. Ay sinabi sa 1 Peter 2:9, ano sabi nga nun? But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ganong kabigat ang papel natin pag nag-aalay tayo ng worship sa Lord. At isa pa, yung po ulitin ko ulit. Pangalawa yun, pag-aalay mo, siguraduhin mong buhay ang alay mo. Pag sinasabing buhay ang alay, hindi lang may buhay ka. Hindi ka alangan mang patay ka, ialay, hindi pwede. Buhay ka talaga, inaalay. Pero, nagiging patay tayo po, yung inaalay natin pag nandun tayo sa kasalanan po. Para ka nag-aalay ng patay sa harapan ng ating Lord. Dati na nga tayong patay sa kasalanan, binalikan mo uli, ay ba parang patay ka uli sa kasalanan pagkaganyan. Although pwede ka mag-repent, pwede kang tumalikod. Hindi sinasabi ng Lord to para mawalan ka ng loob para mag-worship. Hindi. Sinasabi ng Lord to para tumaligo tayo dyan at maging katanggap-tanggap sa Lord ang pag-worship natin para makakilos ng gusto ang Diyos sa ating buhay. Kaya ganun kabigat ang pag-aalay natin po. Nag-aalay tayo pag tayo nag-worship. And one more thing, may binanggit si Paul na by the mercies of God. Bakit niya binanggit yun? Why? Now, this is to remind us that we receive from Him every day the fruits of His mercy, particularly to our bodies. Ano yung mercy tinagap ng ating Lord, natin sa Lord? Una, God made our bodies. Ang Diyos ang gumawa sa atin, alam natin yan. Kaya pati sa katawan natin, kahit sabi mo ng galing sa nanay natin, ang Diyos ang gumawa ng ating katawan. And second, God maintains our bodies and gives life to them. Araw-araw, mini-maintain ng ating Lord ito. Yung body natin para magkaroon ng buhay, kaya binibigyan ng hininga ng ating Lord. Hindi niya kinukuha yung hininga para ma-maintain na buhay tayo at maialay natin sa harapan ng ating Lord. At ang pangatlo, mga kapatid, God bought and redeemed our bodies by His blood. Itong katawang ito, aminin natin, nakasanla kay Satanas ito. Hindi nakasanla. Inangkin ni Satanas ito nung wala pa tayo sa Lord. Pero tinubos ng ating Lord. Dahil sinabi, tinubos tayo sa kasalanan, tinubos pati body natin po. Dahil sa blood ng ating Lord, tinubos at binili. 1 Corinthians 6:20-21, ano sabi nga nun? 19:21, na tayo binili na ng ating Lord. Kaya yung katawan natin, binili na ng ating Lord. Why? To glorify God. To glorify God. And one way to glorify God is to offer your body to present your body as a living sacrifice and holy. Holy. And next, God has put dignity to our bodies. Noon dati itong katawan, alam natin lahat yan. Yung katawan natin dati nakalugmok sa putik lahat.
Taputik ng kasalanan, nandun po tayo. And we had no God, we have no hope, and we're bound to hell. Yun po tayo nung araw. But by His great mercy, pinabanal at binigyan tayo ng dangal sa harapan ng ating Diyos na buhay. At yun ang katanggap-tanggap na alay ng pagsamba sa ating Diyos na buhay. Now, brothers and sisters, while we are worshiping Him, we must remember that we are presenting our bodies to God as a living sacrifice. Hindi patay, kundi buhay. Buhay dahil sa kabanalan natin. At nagsasacrifice tayo na pinipigilan natin mga gawa na laman para maging banal tayo sa harapan ng ating Lord. Yun ang alay na gagawin natin pag mag-worship tayo sa ating Panginoon. And second, we stand as a priest of God. Alam natin mga priest nung araw ng Panginoon, talagang binukod talaga ng Lord. Para na sa ganun ay sila iba talaga, bukod tangi talaga na pinabanal ng ating Lord. Kaya doon sa part ng pinapaalam sa atin ng Lord na yung tayo po'y pinabanal ng Diyos, binukod tayo dahil naging priest po tayo. Pari tayo na tumatayo habang nag-aalay tayo, nag-worship tayo sa ating Panginoon. It is by the mercies of God, yan ang tandaan natin, that we are able to worship Him because of what He had done to our bodies. Kung di ginawa ng Lord yan ay wala tayong karapatan para ialay ang ating katawan sa ating Lord habang nag-worship po tayo. Kasi lahat po sinabi ng Bible, the offering of the wicked is abominable before God. Yung pag-o-offer ng mga wicked po, ayaw ng ating Lord, hindi tinatanggap ng ating Lord. But since we are washed by the blood of Jesus Christ, we are cleansed by the Word of God. So yan po ang siya naglinis sa atin. Kaya malaya natin mayaalay ang katawan natin sa ating Panginoon habang tayo sumasamba sa Kanya, habang tayo po'y umaawit sa Kanya. Pero minyo tatandaan, habang umaawit tayo, habag lang ng Diyos. Kanya ka nandiyan ngayon. Habag lang ng Diyos. Kanya ka nagkaroon ng pagkakataon para mag-alay ng awit sa Lord. Mag-alay ng pagsamba sa Kanya. Habag lang ng ating Panginoon. At yun ang dapat tanda natin. Every time mag-worship tayo, habag lang ng Diyos ito. At isipin natin ito'y buhay yan. Buhay ako ngayon dahil ang Panginoon ang siya na malaya alang-alang sa akin. Habang nag-worship ka, dapat iniisip natin yun. Na tayo living sacrifice in the sense na may nag-sacrifice para sa atin. And we also sacrifice para tayo maging banal po. Sinasacrifice natin ang works of the flesh para maging banal sa harapan ng Lord. At bukod sa lahat, yung habag ng Lord. Habag lang ang dahilan. Kaya tayo nagkaroon ng pagkakataon para sambahin ang ating Lord. Brothers and sisters, gagawin natin yan. At pag kinuha ninyo ang non-negotiable worship, sigurado ang answer ng Lord is also non-negotiable. However, kung titignan natin ang message ng Lord, lumilitaw. Non-negotiable ang worship kung ang nag-aalay ay nakaalay ang katawan na malinis sa harapan ng ating Lord. Kaya maging non-negotiable pati ang kanyang pagsagot. Pero pag tayo po'y marumi sa harapan ng Lord, di tayo nagpalinis sa harapan ng Lord, di tayo tumalikod sa kasalanan, nagiging negotiable ang worship po. Dahil hindi tatanggapin ng ating Lord. Kanya yan po isa sa pinaka-tema ng ating paksa ngayon, ang pagtalikod po sa ating kasalanan. At yung ginagawa ng Lord, hindi para tayo saktan, kundi gusto niya, makasama ka. We all believe that Christ is really coming soon. Lahat tayo, any moment, the Lord Jesus Christ will come. Alam natin lahat. And that's why we must be prepared. Ang isang paraan ng pagpe-prepare ay yung pag-present natin ang ating katawan bilang living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya sa oras na ito, dadako po tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Pero bago lahat, siguraduhin po natin na makapagsisi tayo sa ating kasalanan. Magpalinis tayo sa ating Panginoon upang sa ganun maging katanggap-tanggap ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na pagtaas ng ating kamay ay maging malinis ang ating mga kamay sa Kanya habang tayo po ay sumasamba sa Kanya. Kaya sa oras ito, pwede ka mag-repent, kapatid. Ngayon pa lang, pwede na. Sabihin mo sa iyong sarili na nagsisisi ka sa lahat na iyong kasalanan yan. At willing ka na talikuran ang lahat na iyong kasalanan. Come on, brothers and sisters, confess it. I-confess mo ang kasalanan mo sa Lord.
ngayon din i-confess mo. Yes. Yun ang sabihin mo sa Lord. Na ako, Lord, nagkasala. Ako may nasa kasalanan, kanya patawarin mo ako, Panginoon. At yan din hinihiling ko para sa inyo lahat na tayo maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. At pagkatapos niyan, tayo po ay dadako na sa kabanal-banalang bahagi, walang iba kundi ang pagsamba natin sa ating Panginoon na nakataasan sa kamay at yung katawan natin ay nakaalay bilang buhay na handog sa harapan ng ating Lord, banal, malinis at kaaya-ayaya sa kanyang harapan. That's why by this time, brothers and sisters, sa pagkataong ito po, aawit ang ating choir at wala kang gagawin kundi sabayan po ang awit na ito ng buong puso at kaluluwa. Glory to God. Glory to God. Glory to God. I stand with nothing in my hands. There's nothing I can offer but myself, oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise, my spirit yearns and faints for you, only for you. How I desire to worship, so hear me now. I sing hallelujah, hallelujah. Let my soul bless your name forever. Praise and honor, my
to your name, Lord. We give you praise and honor, dominion and power to you, my God, to my King. Bless you, we bless you, Lord. Waiting for your call, 'cause this life's nothing without your word by my side. You can use me, Lord. I surrender myself to you, 'cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak, 'cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one, 'cause we are not alone, we belong to you. I will bless you, Lord, and give you the glory.
will be done. In your hands will come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you.
In the book of Joshua, we read kung paano po kumilos ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Panginoon. Mababasa natin kung paano niya ginabay ang kanyang mga anak sa paghawi ng Jordan River, sa pagbagsak ng Wall of Jericho. At mismo, kapag sila'y may labanan, nagpapaulan po ng hailstones ang Panginoon upang talunin lang ang lahat ng kalaban ng kanyang mga anak. Alam niyo po, nababasa natin ang mga ito. Kailangan lang po mag-invest tayo ng pananampalataya na walang pagdududa. Sapagkat pag yun po ay nilagay natin sa ating puso, kumikilos po ng malaya ang ating Panginoon. His awesome power na bubuhay muli mula sa librong binabasa natin. Nagkakaroon po ito na sa katuparan sa ating buhay. Don't throw in the towel, brother. Don't give up, sister. Kung meron tayong libro ngayon na dapat nababasahin, kung meron tayong pananalita ngayon na dapat pakinggan, yan ang yung salita ng ating Panginoon. Medyo nagtatagal, oo. Aminado tayong lahat. Medyo tumatagal, mas humihirap, pero hanggang nandiyan ang awesome God. Ang kamangha-manghang kamay ng Panginoon. Just the finger of God can lift everything up, can make everything okay. Pero kailangan na talaga tayong manampalataya hanggang ngayon. Na ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba ay isang kamangha-mangha, an awesome God. Praise God. Salamat po sa Lord through our beloved Bishop for reminding us that worship is non-negotiable. And in order for it to be acceptable, mga kapatid, we need to present our bodies as a living sacrifice, especially to all our first-time viewers. Kaya alam po, papaano po tayo magiging living sacrifice so that we can worship the Lord. That is through accepting Jesus in your life and believing in His gospel. Kaya alam po, what is the gospel of Jesus Christ that we need to believe? In 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya lang po, right after we believe, hindi po dyan natatapos, mga kapatid. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po yung magsisisi naman po ng ating po mga kasalanan, or magre-repent po tayo ng ating po mga kasalanan. At naniniwala po ako, kahit gaano kalaki yung iyong nagawang pagkakasala sa ating Panginoon, as long as makita ng Panginoon yung genuine na pagsisisi, na patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Yan po yung unang step. We need to repent. Yan po kasabay naman po ng pagkamatay ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay po natin ang ating pong mga kasalanan. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po'y babautismuhan naman po sa tubig, sa pangalan ni Jesucristo or ni Jesus Christ po yan. At yan po'y para bagang inililibing naman po natin po ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note that water, according to 1 Peter chapter 3, verse 21, sa Tagalog po, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos
buhat sa isang malinis na budhi. So yan po ang silbi po ng water baptism po sa atin. So take note, yan po yung second step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all the works of the enemies in our lives, all our weaknesses po. Yan po yung power na sinasabi. Kasi po, naniniwala po ako na lahat po tayo may mga kahinaan. Yung iba sa atin, pinipilit natin magbago, kaya lang nahihirapan tayo. Hindi po natin siya magawa ng tuloy-tuloy. Magbabago tayo ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Sa susunod na buwan, balik na naman sa dati. But you know what? Once you have the Holy Spirit in you or the gift of the Holy Spirit in you, yan po yung tutulong po sa atin para ma-overcome yung ating mga kainan. At yan din po ang magpapaalala po sa atin para makasunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. And that is the third step. We need to receive the gift of the Holy Spirit. So again, unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay, bilang tanda ng pagsuko, yuko ninyo yung mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. While para naman po sa gusto magpabaptize, para sa second step po natin, una, nagrepent tayo. Second, kailangan tayo magpabautismo. So if you want to be baptized, pwede po kayong tumawag po sa ating mga telephone numbers. Nandiyan po sa baba po na screens po ninyo. Or you can leave a message sa ating pong FB page para sa masagot po namin para mabigyan po kayo ng further instructions. So meanwhile, brothers and sisters, here's our beloved Pastora Norma for some additional messages and our benediction. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Purihin ang Diyos. Napakahirap po kasi talagang mag-worship sa ating Panginoon hanggat hindi po tayo dumaan sa proseso na pinaliwanag po kanina ng ating beloved Pastor Ludwig. Kaya para sa inyo po, na ngayon pa lamang sa ating programa, isagawa po natin yan at makikita natin na kapag tayo ay nag-worship, buhay na buhay ang ating worship sa ating Lord. Samantala, sa ating pong offertory, basahin po natin ang Ecclesiastes 11:6. In the morning, sow your seed, and in the evening, do not withhold your hand. For you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. Di po ba tayo ay palaging gumagawa? Marami tayong pinaglalaanan na ating oras at panahon. Sabi sa binasa natin, maaring tayo dito nagtanim tayo ng ganitong binhi, nagtanim tayo ng ganitong binhi, ibig sabihin, gumagawa tayo according sa mga needs natin, according sa mga bagay na dapat natin gawin. At maghintay tayo sa gabi, tignan natin kung tayo ay tutubo o kikita. Pero wag daw nating kontrolin ang ating mga kamay, sapagkat bakit? Patuloy na magbibigay ang Panginoon sa atin ng pagpapala. For you do not know which will prosper, hindi nating alam. Baka lahat ng ginagawa natin na kabutihan ay mag-flourish, mag-bloom. Hindi po ba? Napakaganda pong isipin na tayo po ay nagkaroon ng puso para ang gawain ng Panginoon ay maisama natin sa lahat ng ating hinahasikan. Kaya ngayon, maghahasik din naman tayo ng binhi sa gawain ng ating Diyos.
For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give sa ating pong ABP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganoon din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Alright, purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na ang worship po, ang praising is non-negotiable. Kahit na anong kalagayan natin, kahit na tayo po ay nahihirapan, kahit walang pera, kahit may sakit, hanggat kaya natin, huwag natin titigilan ng worship. Sapagkat there is power in worship. Lumalambot ang puso ng Panginoon kapag nakikita niya na kahit saan ka nandun, anong sitwasyon mo, ay nagpupuri ka pa rin sa ating Panginoon. Nag-worship ka pa rin sa ating Panginoon. Kahinaan po ng Panginoon yan. Kaya lang, dahil bakit po? Kinakailangan natin ng ating mga katawang lupa ay may alay natin sa ating Panginoon as a living sacrifice, holy. Bakit? Kasi ginawa tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay at tinubos niya ang ating katawan sa pamamagitan ng kanyang dugo at nilagyan niya tayo ng dignity ang ating mga katawan. Kaya nga po, huwag natin kaliligtaan kahit ano pong sitwasyon, mag-worship tayo. Iyuko po natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na non-negotiable ang aming pong worship sa inyo. Ngunit alam po namin na marami po sa amin ngayon ay nanghihinat ng lulupaypay sa different sitwasyon na hindi na po makapagpuri. Pero alam namin, Lord, na mabisa pong pagpupuri. Sa pagpupuri, Panginoon, lumalayas ang gawa ng demonyo, Panginoon. At pumapasok ang napakagandang pagpapala. Kaya lang po, tulungan mo po kami na may alay namin ng aming katawang lupa as a living sacrifice sa inyong holy and acceptable. Kaya tulungan mo po kami na ma-maintain namin, Panginoon, ang aming kabanalan at huwag kami maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid, Lord. Dalangin namin na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa inyong mga anak, sa iba't ibang lugar na dako, nandoon ang iyong mga anak, nakikinig po ng service na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang katawang lupa, lalong higit ang kaisipan, Lord, huwag mong pabaya sa pandaraya ng kaaway. Ingatan mo po mga pisikal na pangatawan, lalo na po sa lumalaganap na COVID-19. And in Jesus' name, Lord, pagpalain mo po ang mga bulsa ng mga anak mo. Ibuhos mo masagana ang pagpapala. Dahil alam namin na sa ganito pong sitwasyon, it is short time for you na ipakita mo ang katotohanan ng iyong salita na kailanman na hindi mo po kami pababayaan. Kaya Ama, maraming salamat po sa umaga na to, sa salitang pinagkaloob mo sa amin through our beloved Bishop. Tulungan mo po kami na maisagawa po namin ang worship sapagkat alam namin sa worship, Panginoon, ay buhay na buhay ang aming mga kaluluwa. Buhay na buhay ang salita mo sa aming mga isip at puso. Maraming salamat po, tinataas po namin sa iyong aming bansa at ang iba pang mga bansa na lumaya po sa COVID-19. Tulungan mo rin, Lord, ang aming bayan, Lord, ay maibangon ang ekonomiya nito. Ibuhos mo masagana ang pagpapala at ibigay mo, Panginoon, ang katotohanan kung paano pong paraan ng paglapit sa inyo. Maraming salamat po sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa sa ating paghahandog sa Diyos ng buhay. Hanggang sa susunod pong linggo, God bless you and to God be the glory.